Ang Balitang Roma Online, Dateline Aklan ay nandito ngayon sa Kapihan sa Aklan. Kasama ko ang ating butihing Superintendente ng Department of Education ng District of Aklan, Dr. Jesse Gomez. We are very lucky also this morning that we have Leonor Medina ng TESDA at ATSA. Siya po ang Pangulo, ang Presidente. At si Annalyn Garcia ng job test. Kasi kailangan nating makuha yung details about the online program. No? Pero ang concern po na nais kong maiparating kay Dr. Gomez ay napakalaking bagay para sa ating mga estudyante at mga magulang, mga OFW, mga migranteng Pilipino, hindi lang po sa Europa, siguro wala pa ito sa Europa, kasi meron tayong ASEAN tinatawag ng integration. Aywan ko lang kung mayroong maipaliwanag to sa mga Pilipino na nasa Europa, lalo na nakabase sa Italia sa Rome. Napakaraming Pilipino po doon. First concern para sa kay Dr. Gomez, sa mga kabataan muna. Mayroong naisilang doon ng mga kabataan, nagsimula ng kanilang pag-aaral sa elementarya, at kung may mangyaring panahon at darating na panahon sila ang makauwi sa Pilipinas, ang kanilang magulang, they will go home for good already, but they have to continue the studies in the Philippines. Nagsimula sila doon ng grade 1, grade 2, grade 3. Ngayon, ang ating edukasyon dito ay mayroong tinatawag na K-12 program. Ang tanong kay Dr. Gomez, makatulong po ba ito, no? Na makapagpatuloy ng pag-aaral ang mga kabataan natin sa Pilipinas kung sila ay nagsimula doon. Ano po ang inyong paliwanag dyan, Dr. Gomez? Magandang araw po sa lahat ng ating televiewers ngayon. At siyempre sa iyo, Sir Allen, at kay Ma'am Lenore, magandang araw. Yung tanong niyo po regarding sa mga kabataan na nag-aaral ngayon doon sa abroad, paano na lang kung ang kanilang mga magulang ay mag-decide na bumalik sa Pilipinas? Paano yung mga anak? Paano pag-aaral? So, maski yung eskwelahan nila abroad ay hindi recognized ng ating Department of Education, mayroon pong solusyon tayo sa problema. Ang Department of Education, sa pamamagitan ng ating NETRC or National Educators Training and Research Center or ating ALS ng Bureau of Secondary Education ay may mga pamamaraan kung paano sila maka-enroll dito sa Pilipinas. Ang NETRC ay nagbibigay ng placement test sa ating mga estudyante na nag-aral abroad, especially sa mga eskwelahan na walang recognition or walang permit sa Department of Education. Kukuha sila ng examination at yung examination ay magdedetermine kung sa anong grade sila pwedeng ilagay. So, kung sa anong dati sa high school, anong year level. Sa ngayon, elementary man or high school grade levels tawagin. May isa pang pamamaraan, yung ating alternative learning system ng Bureau of Secondary Education. Meron din ang Bureau of Elementary Education na pagbibigyan sila ng examen sa ALS. Yung examen ay tinatawag na Accreditation and Equivalency Test. Pag pumasa sila, kunyari, grade 4 lang sila, hindi nakatapos ng grade 6 pero overage na rin, at nakapasa sila, they will be given an elementary diploma. Tapos, kung ang kanilang makuha na test ay pang high school at pumasa sila, bibigyan din sila ng high school diploma. So, medyo mas madali itong accreditation and equivalency ng alternative learning system. Kasi high school graduate na talaga or elementary graduate. Samantala yung placement test ng NETRC na DepEd rin ay kunyari, grade 4 ka o grade 5 ang placement sa'yo, doon ka masisimula. Pwede rin third year high school. Pero pwede graduate, pero iba yung sa arts na graduate talaga. Okay, Doc. Halimbawa, may uwi ngayong pamilya.
at bukas na yung dating nila. Siguro mga, pagpalagay natin, mayroon pang allowance siguro, mga 2 weeks, ano? O 1 month, ha? By schedule, they will go for good. Siyempre, mayroong mga requirements yan, di po ba? Ano po ba ang kailangan ng mga requirements na dapat nilang dalhin agad-agad para makapagpatuloy yung anak nila ng pag-aaral? Itong ating mga tests no ay may schedule ito at may mga requirements. Pero yung requirement ay hindi ako masyadong familiar kasi may mga in charge sa division office, sa placement test, meron tayo diyang testing coordinator, at sa ALS, meron tayong ALS supervisor. So pwede naman sila magtanong sa ating mga ALS supervisor or sa ating testing coordinator. Yung kanilang pinag-aralan doon sa bansa na kanilang pinanggalingan, masasabi ba natin akreditado rin dito kasi iba ang kanilang curriculum at iba naman ang curriculum dito? As accreditation and equivalency, binibigyan natin ng konsiderasyon yung mga napag-aralan nila doon sa eskwelahan at in-accredit din yung mga mga units sila doon at pati yung kanilang mga natutunan through informal education, like for example, sa bahay, sa pagbabasa nila ng newspapers, pakinig ng radyo o panonood ng TV, lahat yan ay kino-consider. At sine-check kung ano ang equivalent dito sa Pilipinas para minamatch natin yung mga nalaman nila sa mga requirements ng DepEd. At kung makapasa sila ay yun nga, either elementary graduate na sila agad or high school graduate. So, ang ulitin ko, ang kino-consider ay hindi lang yung napag-aralan nila sa eskwelahan doon, kundi pati pa yung mga experiences nila, mga skills na na-acquire nila sa kung paano mga paraan. Ito ay parang assurance na natin, no? Doktor, no? Tama kasi marami na tayong OFW at saka paano na lang kung umuwi sila dito at yung mga anak ay nag-aaral sa mga eskwelahan, hindi naman recognized ng DepEd. Ano po ang mga karagdagang advice galing po sa DepEd para sa particular na concern nito? Kung weak talaga sila, ang masasabi ko lang talaga ay makipag-coordinate sila siguro sa testing coordinator at saka sa ALS na magtanong muna sila ng schedule at ng requirements para habang nandun pa sila sa ibang bansa, yung mga requirements ay mapupunin na nila para pagdating dito ay wala nang mga hassles kasi dala-dala na nila lahat ng pangangailangan. What they will be needing. Saan po sila magtatanong? Sa DepEd po. Sa DepEd mismo. Dok, isa na lang bago kay Ma'am Lenore, no? Sa TESDA kasi ito rin para sa OFW, online. Mga online na program. So, nasabi mo kanina, may experience ka, no? Mabuti na lang at you landed a good job sa abroad. Hindi ka katulad ng iba dyan na nahirapan. Maraming mga professionals na ganoon din, no? Mayroong mga teachers, mayroong mga nurses, lahat na engineers, doctors, pag nandoon na hindi na nila mapapakilabangan ang kanilang profession. Pare-parehas na lang lahat doon. Ang parehas doon ay tayong mga Pilipino ay masipag at talagang marunong at matalino. Pero ang edukasyon ay parehas kung nandoon na. Hindi ko na you will no longer enjoy your profession when you are there in that particular country kasi iba ang kanila, mag-aaral ka pa ulit, no? Yung ginauman pa nimo, mag-aaral ka pa ulit. So, ano ang ginagawa ng DepEd? Ano ang ginagawa ng ating mga mambabatas? Ano ang ginagawa ng ating administration national? Sa ganitong napakalaking problema at na-experiensyahan ninyo hanggang ngayon ay nandyan pa rin yan. Ano po ba ngayon ang update dyan? Yun nga po, napansin ng ating gobyerno na karamihan ng ating mga graduates dito, may teachers, may commerce,
at saka iba pa, engineers na pagdating sa ibang bansa ang trabaho ay medyo mababa kesa sa kanilang napagtapusan. Medyo parang menial jobs lang, mga manual work ang ginagawa doon, although may work talaga. So, para naman mabawasan ang ganitong klase ng sitwasyon, yung underemployment ng ating mga kababayan, ay ang ginawa natin ay ipinareho natin ang ating educational system sa karamihan ng mga educational systems ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Kasi tayo na lang ang nalalabing sa Asia na 10 years ang basic education. Yung iba na sa Asia ay may 12 years, may 13 years and more. Tayo na lang talaga ang 10 years. Dati pala, nung wala pa K-12. Parang grade 1 hanggang grade 6, 6 years yan. At saka first year high school to fourth year high school, 4 years yan, so 10 years. At napapansin natin na medyo paningin sa atin ng ibang mga nation ay mababa. Sa buong mundo nga, isa na lang tayo sa 3 na may 10 years. Yung dalawang nasyon ay makikita sa Africa, yung Angola at saka yung Djibouti. Nakuha ko tama yung pronunciation ko, pero sa Africa yan, at Pilipinas. At may mga tests pa na ginawa na medyo yung Pilipinas ay sa hulihan. May sa science test, may sa math test na palagi na lang second to the last or third to the last ang Pilipinas as compared sa ibang bansa na mundo. So, yung ating educational reform ngayon, itong K-12, ginawa nating compulsory at kindergarten. Meron tayong Republic Act regarding compulsory kindergarten at meron din tayong Republic Act na sa Enhanced Basic Education Act of parang 2013 yata yun. Na-aproba na ang Republic Act para sa K-12 para nga matugunan yung need natin na dapat 12 years or more din ang ating edukasyon para makapareho tayo sa ibang bansa. Although ang ating curriculum dito sa Pilipinas ay kinukopya pa nga ng ibang bansa, pero the curriculum is delivered in 10 years. Samantalang sa ibang bansa, they deliver that in 12 years. Kaya dito sa Pilipinas, ang teachers ay palaging nagmamadali. So parang walang mastery of the subject matter. Ngayon, dinagdagan na ng 2 years, medyo na-decongest ang curriculum, especially na binawas, na streamline pa ang curriculum at nadagdagan pa ng mga specialization courses para may choices ang mga kabataan. At kung ipadala man natin sila sa ibang bansa, kahit papaano ay may mastery sila ng kanilang mga tinapos na mga specialization dahil may 2 years nga sa high school nga talagang nakalaan lang sa specialization. So, ang ating K-12 ay may 4 na tracks. Yung academic track, sports track, tech book, livelihood track, at saka yung arts and design. Yung academic track ay piniprepare yung mga bata na magkolehiyo. Pero kung ang mga bata ayaw na nila magkolehiyo, gusto na nila high school lang talaga, still they can work there, may specialization. Para kasing ang kahalimbawa nito ay yung parang 2-year course dati sa college na yung sinatawag natin associate course ay parang ibinaba sa high school. At walang gastos nito masyado ang ating mga magulang dahil may tinatawag na voucher system. Maski mag-aral ang ating mga estudyante sa senior high school, sa private school, binabayaran ng gobyerno ng 17,500 per student per year ang private school. Hindi nga lang binibigay ang pera sa bata, kundi diretso sa eskwelahan. So ngayon, Doc, magsimula na yan, ano? Diba? Nagsimula na at ibig ko sabihin ba kung sila ay naka-include sa ganyang programa, sila na ay makaka-benepisyo ng programa na yan. At kung naka-benepisyo, kailan nagsimula at kung hindi pa naman, kailan magsisimula. Ang K-12 ang nagsimula na actually 4 years ago.
Pero yung senior high school ay hindi pa nagsisimula. Magsisimula pa lang ang senior high school next year. So, 4 na taon na nakalipas, nag-umpisa tayo sa compulsory kindergarten. 3 years ago, nagbago na rin tayo ng curriculum. K-12 curriculum na tayo sa grade 1 and first year high school. Yung first year high school ay tinawag na natin grade 7 kasi basta sa bagong curriculum, ang high school ay tinatawag na grade na. Then, 2 years ago, grade 2 at saka grade 8 yung second year high school. Then, last year ay third year high school at saka grade 3. Sa ngayon, in-implement natin ang fourth year high school o may bagong pangalan na grade 10 at saka yung grade 4. So, ang hindi na lang implement ay na bagong curriculum ay grade 5 and grade 6. Yung grade 5, next year yan, kasabay ng ating senior high school na grade 11 na. Tapos 2 years from now, yung tinatawag natin na grade 6 ay new curriculum na rin, plus kasabay niya yung ating grade 12. So 2 years from now, complete cycle na napalitan ang curriculum from old curriculum to new curriculum. At napapansin ninyo, hindi naman siya bigla-bigla, hindi abrupt ang change, kundi gradual, lang, by year levels lang. Kaya every year, meron tayong mga training ng involved teachers. Hindi naman lahat ng teachers. Kung grade 1 lang ang involved, grade 1 lang muna. Grade 2, kaya ganyan din sa ating mga critical resources na kailangan, like teachers, buildings, books, at saka yung mga upuan, pakunti-kunti ay nabigyan na rin na ang mga eskwelahan. Kung ano na kailangan nila ngayong taon, yun lang ibibigay. Kaya huwag matakot ang ating mga parents about K-12 dito sa Pilipinas. At alam ko naman yung ating mga educational system abroad ay talagang K-12 na rin talaga. Salamat, Dr. Napakaganda at napakahalaga ang mga impormasyon para sa kanila doon. At ito rin, isa rin napakagandang programa, ang online program ng TESDA. Ano ang benepisyo, ano ang mga bintahan nito, at mayroon na bang naka-avail ito, Ma'am Minor? Magandang umaga po sa lahat. Sa ngayon po, merong 20 programs available sa online program ng TESDA. You just have to visit the website of TESDA. And ito ang online program ay ginawa lalo na sa mga OFW na hindi na nila kailangan umuwi pa dito sa Pilipinas para mag-undergo ng specific na training na kailangan nila dun sa ibang bansa. Kaya ginawa ito ng TESDA para mag-beneficyo po nito ay ang mga OFW lalo na. So meron yan ngayon ng mga 20 programs registered na pwede nilang ma-enjoy online. They just have to visit the website of TESDA. Ang website nila is www.tesda.gov.ph. At doon nila makikita yung mga programs na naka-register through online. Tingnan nila doon yung mga requirements na kailangan nila to comply. Bibigyan yan sila ng initial assessment kung kaya nilang mag-undergo ng specific training. Then gagawa sila ng module. Then pag nagawa nila yan na comply, isasubmit din nila yan lahat hanggang ma-comply nila ang buong portfolio o buong core competency na required ng specific program. Hanggang makagraduate sila. Hanggang makatapos sila sa program, and then they will undergo again another assessment para magkaroon po sila ng NC2 certificate or known as the National Certificate for Accreditation na nagtapos sila sa TESDA program. Simple lang. Basta pindutin lang yung website. Magpa-enroll na kaagad. Libre. Libre po yan. Wala po. Yung problema lang yung signal. Opo. Okay. Salamat Minor. Understood na yun. Kapito na yun. In closing, Doc, mga bata na na-biktima ng sunog kahapon, siguro ang iba sa kanila ay gusto nag-aaral siguro ngayon sa mga schools nila. Ano kung may parating sa kanila? Sa mga nasunugan kahapon po, doon sa Lacerna, nakikiramay tayo at
pinapaabot ko sa mga kabataan na kung talagang hindi pa sila pwedeng pumasok pa kasi may mga gagawin pa, so okay lang. Sasabihan ko lang ang mga teachers na they will be given mga special assignments lang to catch up with the lessons. So, pwede naman yan na meron tayong mga alternative delivery modes. Like, for example, may mga, yung iba modules, yung iba assignments ang talaga. Thank you so much. It was a fruitful conversation at malaki ang maitulong natin sa mga taong makakita at makarinig sa iyo abroad. Sa pangalan po ng ating butihing superintendente ng Division of Aklan ng Department of Education, Dr. Jesse Gomez, si Ma'am Lenore Medina, ang Pangulo po ng TESDA at sa ako si Alin Dumalao Falsedo kasama ang mga technical people ng Aklan Cable TV ng Balitang Roma Online sa Kalibo Aklan.